Magpapatuloy po tayo. Nagsimula yung mga hinanakit ng mamamayang Pilipino dyan sa mga Chinese. Hindi tayo nag-ano niyan. Total, binabanggit nila kasi na ipinapalagay nila para kasi nakakahiya eh. Oo. Nakakahiya nangyari sa gobyerno eh. Masyadong naniwala sa kayabangan ng China, sa kaarugantehan ng China. Yung bang parang Diyos ang tingin nila sa China. Mga kaibigan, hindi natin kaya yan eh. Kahit na binababoy tayo sa sarili nating bansa. Ha? Oh. Nakakahiya ngayon na nangyari. Bakit? Wala eh. Ultimong yung Chinang ipinagyayabang, bagbabagsak ang ekonomiya niyan. Sigurado. Ha? Dito lang sa atin, damay tayo eh. Ha? Bakit to? Yung mga negosyo rito, apektado. Dahil dyan sa crisis na yan. Ngayon, world crisis yan, mga kaibigan. Di ba? Magpunta ka sa mga tindahan ngayon, di katulad dati. Ngayon talagang ang tao, nag-iingat. Di ba? Siyempre, may pamilya ka eh. Isa lang ang mahawa sa inyo dyan. Paano mangyayari sa buong pamilya mo? Lahat kayo, madadamay. Posibilidad yon. Bakit? Kailangan mo alagaan yung ano mo eh. Kapamilya mo eh. Hindi ba? Alam nga namang pabayan mo na lang yan. Ihagis mo sa dagat yan. Di ba? Oh, yan ang masamang ibinungan yan eh. Kung makapagsalita kasi kayo, kala mo wala kayong pamilya. Di ba? Oh, ngayon, nagsimula yan dun sa pagpasok dito ng Chinese. Ito, para sa kaalaman nyo na lang. Bibigyan namin kayo ng dahilan yung kung bakit nagdagsaan dito. Yung katunayan, di ba, nagpunta rito yung nung Sabado, yung mga hindi pinapasok. Libo-libo yun. Libo yun. Chinese. Bagamat may ibang nationality. Pero Chinese, di ba sinasabi ko sa inyo, sa mga nakaraan nating programa, araw-araw punta kayo sa airport. Maghapon. Bantayan ninyo ang mga flight na nanggagaling ng China. Ang dami niyan. Iba pa yung sa Boracay, iba pa yung sa iba mga airport dito. Dito lang sa Ninoy Airport, 3 yan. 3 terminal yan. 1, 2, 3. Lahat yan may flight nanggagaling sa China. iba't ibang lugar sa China. 3,000. Isang bagsak. Sipin mo yan. O 1,000 na lang ang inchik doon. Sabihin mo, bakit ganyan karami? Oh, Araw-araw yun. kahapon o kanina, 300 yung dumating. Pinasundo na nga ng China eh. Ang problema, ba't hindi nila pinipigil ngayon na makaalis pa roon? Bakit pinapayagan pa nila na makapasok pa rito, makalabas pa sa kanila? Dapat on their own sila kung talagang kung talaga may malasakit sila sa yung damage na ginawa nila yan. Kasalanan nila yan eh. Oo. Sa kanila galing yan eh. Sa kanila yan eh. Mga kaibigan eh. Maraming madadamay ngayon. Ang ekonomiya ng ibang bansa, damay dyan. Damay din. O, paano kung meron silang mga kalakalan, di ba? May mga inaangkat sila na nanggagaling dyan. Apektado yan. Ba't ka kukuha dyan? Kukontaminado yan. Paano yan? O, mga kaibigan. Ngayon, isipin mo ang bilang niya kung dumagsa rito. Dati hindi naman ganyan. Sinasabi nga natin sa inyo, restricted nationality ang mga yan. Kinakailangan bago sila makapasok dito, kumuha sila ng visa sa ating konsulado o sa ating embassy. Hindi ba? O, subject sa mga requirements. requirements na kinakailangan nilang i-comply. i-comply, mga kaibigan. Ganon din tayo sa kanila eh. Tayo ba pwede ron? Katulad ng ginagawa nila ngayon dito? Hindi naman eh. Ikaw, subukan ninyo pumunta ng China kung papasukin ka ron. Wala kang visa.
Hindi ka papapasukin. Dito pa lang, arangin ka na eh. Saka pupunta, China. Saan ang visa mo? Paano ka makakaalis? Di ba? Pero sila, Pero sila, pinapayagan mo rito. Bakit sila restricted nationality? Kasi, yung mga incheck, pag pumunta sa ibang bansa, hindi na umaalis yan eh. Ito, katunayan. Kasalanan ng administrasyon to eh. Nung pag-upo ni Presidente Duterte, sino ang DOJ secretary nun? Si Aguirre. Aguirre. Si Aguirre nagpasimula niyan. Ginawa nila yung policy na yan na visa upon arrival. Mga kaibigan. Kasi meron silang gustong i-accommodate yung isang gagong immigration na malakas kay Aguirre. Ipinwesto nila dahil magre-retire na sa immigration. Ginawa nilang happy dyan. Yun. Binuksan nila yung sanay sa kawatan nyo, si Marinas. Matagal ko nang kakilala yun. Adik sa sugal yun. Tanong mo, kilala ni Didi Domingo yun. Yung Kasi dating- lalo na nung siya naging commissioner. Yun ang Commissioner. pinakamalakas sa kanya eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, binuksan nila yan. Hindi naman yan hindi naman batas yan eh. Pwede nilang tanggalin yan kung tutuusin mo eh. Kita ninyo nangyari sa atin dito. Bigla na lang. Yan, mga may restaurant na yan. Mga may... Nag-umpisa kay... anong tawag mo rito? Kay Kay Aguirre. Aguirre. Binuksan nila yung Visa upon visa arrival. upon arrival. Pero alam nyo, kung tutusin, hindi ho visa upon arrival yan. Visa before arrival. Oo. Ganito ang proseso niyan. Ang gagawin mo dyan, ang may sindikato niyan, sindikato ito eh, na itinatag eh. Sindikato ng DOJ at saka ng immigration. Kasabwat nila yung mga travel agency na fixer. Fixer itong mga to. Yung isa dyan sa pinakamalaking fixer dyan, yung Leia. Pangalan, Inchik yan. Yan yung travel agency niya ng pangalan, Four Seasons. Ngayon, mga kaibigan, binuksan nila yan. Ito ang proseso. Kakutsaba nila itong mga travel agency. Ito ang contact sa China. Siyempre, bulto-bulto yan kung darating yan. Halimbawa, 300. 300. Sandatingan yan. May listahan yan. Ipoproseso na nila rito yan bago pa dumating yan. Kaya hindi visa upon arrival to eh. Visa before arrival. Yung visa upon arrival na sinasabi nila, hindi. Lagay upon arrival to. Oo, lagay Mga na yun. kaibigan. Di ipoproseso. Kasi i-encode lahat sa computer ang pangalan niyan. Gagawa ng parang manifestong immigration dyan. Ito yung darating, sakay ng mga ganitong airline. Tapos, pipirmahan ng commissioner yan. Ngayon, darating na yan. Pagdating yan, tuloy-tuloy na yan. Tatatakan na ng visa yan. Ayun na. Automatic na yun. Ngayon, yung namamahala niyan, yung pinakahepe sa immigration, sabihin mo, tumanggap na lang ng 2,000. 2,000 piso. Isang tao. Bawat isang tao dito kay La Leia na ito. Kay La Betty C. Itong hayop na Leia. Pangalan, mga kaibigan. Ang lalakas sa immigration yan. Tsaka sa Department of Justice. Tumanggap na lang ng 2,000 lagay bawat isang tao. Magkano yung 2,000 sa 100 tao? Magkano yun? Sa 2,000, 100 tao. Di 200. Ano? 200,000? Hindi. Hindi, 2 milyon. Di ba? Mm. Kung 300, Naku, Diyos ko. ilan yun? Oo.
3 milyon. Isang araw. Isang araw. Hindi 3 milyon. 6 na milyon. Oh, yun. Sa isang araw. Oh, doble mo. Sip mo, kinikita niya mga yan. Araw-araw yun, ha? Araw-araw na dating yan. Kaya sabi ko sa inyo, tumayo lang kayo doon sa airport. Sa labas, ha? Doon sa may parking. Oo. Makikita mo na, nakahilera mga sasakyan. Nasusundo sa inchik. Ang nakasama ito, di papasok dito yan, tourist lang yan eh. Visa upon arrival, turista yan. Ang nakasama, di siyempre sobrang luwag nun, nung pagupo ni Duterte. Alaberde yan. Mga inchik, pasok ka na. Unti-unti, na-convert na nila. Yung mga visa nila bilang worker. Worker. Alam mo kung bakit? Karamihan sa mga pumapasok na inchik dito, walang mga trabaho ron eh. Pati yung mga puta, yung mga pinapasada ritong putang inchik, Oo. ha? Mga kaibigan, di ba? O ngayon, mag-iimbestiga raw itong Senado. O imbestigahan ninyo. Yang, kung ano yan, sinasabing visa upon arrival. Ipahanap nyo itong si Leia. Yung Betty C. Yan, ipahanap nyo yung mga hayop na yan dahil yan ang sindikato ng inchik dito sa Pilipinas. Ngayon, nagpasukan dito. Pinapayagan makapag-extension. Una, extension. Tourist visa. Nagsipasukan ng lahat sa Pogo. Yun. Nagsipagtrabaho na sa Pogo. Na-convert yung mga... Visa nila. Yung iba naman, yung karamihan ng overstaying, yan ang ginagamit eh. Visa upon arrival nga eh. Nag-alaberde nga eh. Kasi yung mga walang hanap buhay do, walang mga trabaho. Mga kaibigan, ngayon, paano? Ito pa, may mga nangyayari pati kriminal. Halimbawa, blacklisted dito. Makakapasok. Kahit blacklisted, ha? Babaguhin lang yung pangalan doon sa China. Ayun. Isasama na sa manifesto ng mga, siyempre, grupo ang dating yan eh. Hindi naman dumarating ng isa-isa lang yan eh. Grupo yan, daan-daan yan kung dumating araw-araw. Gaano kalaking pera pinapasok niyan sa mga hayop na sindikato kasabuatang immigration. Kaya gutom sila ngayon dito sa pansamantala. Oo. Pansamantalang paghihigpit na ginawa. Oo. Pag-iisipan nila paano nila palulusutin yan. Alam mo itong mga hayop na ito, kahit na makakamatay yan, basta may pera eh. Oo. Titirada yung mga yan eh. Kaya na yung pera, wala namang virus. Eh. Oo. Mga kaibigan ngayon, yan na nangyari hanggang ngayon. Kaya yan, pwedeng ipatigil eh. Kung hindi pa nagkaroon ng epidemya, hindi magkakaroon pansamantalang matigil yung visa upon arrival na yan. Na dapat ang tawag dyan, visa before arrival. Pinoproseso pa pala yan dito. Sinisiguro na makakapasok, pirmado na kagad. Pirmado. Kaya, ano na lang eh. Pera agad. Kumbaga, seremonya na lang yung pagtatak ng visa sa kanila pagdating eh. Visa upon arrival, tatak lang ng tatak. Nandun na yung listahan sa computer ng immigration. Kaya pagpasok doon, alam na. Visa upon arrival. Yan ang imbestigahan. Iimbestigahan. Kasi itong mga, hindi ko malaman kung gaano kagago itong mga senador, nagtataka pa sila. Ba't daw ang daming inchik? Gago pala kayo eh. Bakit hindi dadami yan? Hindi kayo nagpapaimbestiga. Ano iniimbestigahan ninyo kung ano-anong petty? Oo, wala ka kwenta-kwenta. May walang kakwenta-kwenta nung isang araw akong nabalitang iniimbestigahan o iniimbestigahan. Nonsense eh. Irrelevant eh. Oo. Ito, imbestigahan ninyo sapagkat ito, ang laking pinsalang ginawa nito sa bansa natin. Na sa ibang araw, nabanggit naman natin. At alam naman ninyo yan. Di ba? Tayo lang kasi ang nagbabanggit dito, mga kaibigan. Tayo lang ang kumu-question dyan sa visa upon arrival na yan na naririnig ninyo. Di ba? Walang iba eh. Sindikato ito eh.
Oh, alam ko kung sino ang mga patong dyan eh. Dami. Mga kaibigan eh. Ngayon, sana kung imbestigahan yan, timo dahil dyan, kaya huwag kayong magtaka. Bataan yan, daming shabu rito. Paano? Nakakapasok yung mga nagluluto ng shabu eh. Ba't hindi dadami yan? Paano mauubos yan? Saan galing lahat yan? Nakakapasok dito eh. Oo. Yung tao eh. Oo. Yung gagawa ng shabu eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Oh. Ano pa? Lahat ng katarantaduan. Ano napapala natin? Di ba BIR nga mismo nagsabi? Hindi mga nagsisipagbayad dyan? Oo. Yung mismo negosyo na. Gaano pa itong mga taong ito? Na nagsisipagtrabaho rito? Wala naman tayo napapala. Kesa ang dapat na makapagtrabaho ay itong mga kababayan natin. Pagkatapos, yung ginagastahan nating Philippine National Police at saka ibang law enforcement agency, nagiging busy sa kaso nila. Sa kaso natin dito, hindi naman nila nasusolusyonan. Oo. Dito na uubos pati yung mga panahon na yung lahat ng para sa Pilipino, nasa kanila na eh. Ayun. Nai-enjoy na nila lahat eh. Nagiging abala ang law enforcement natin sa krimen. Kung wala sila rito, di ba? Oo. Dagdag sila eh. Araw-araw may krimeng ginagawa yung mga yan. Tipo, Yan lang nagyayari. prostitution eh. Oo. Talamak na talamak yan ngayon ha. Na mga inchik. Sobrang dami niyan. Hindi kami pasok yan. Mga puta na inchik na nandi dito.